Lilinawin ko po, Madam Sponsor. Wala pong katotohanan ang ginagawang sulat nito na sila raw ay ka-joint venture nila yung Dermalag. Ang Dermalag po kasi, ito yung IT provider ngayon ng LTO. Ito yung pumalit do sa dating Stratcom. Tama po o hindi? Mr. Speaker, tama po. Kung ganoon, na-establish po natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor, na ito po ay sindikato. Walang kinalaman po ang LTO dito. Sa makatwid, hindi po sila dapat patulan ng PMBIC. Kinakailangan makapag-start po sila kahit wala po ang installation itong sinasabi nilang additional equipment and gadgets. Mr. Speaker, opo, totoo po. Tama po. Kung ganun po, tama rin po siguro, Mr. Speaker, Your Honor, nagawa-gawa lamang po itong guidelines for PMBIC to connect to LTMS. Ito po ay pinalaganap nitong mga taong ito, ginamit pa po nila yung logo ng LTO at ng DOTR. May papakita ko po sa inyo, ito pong isa ay may petsang September 21, 2020 at sinundan pa po ng kaparehong guideline. Pero nakakapagtaka po, Mr. Speaker, Your Honor, wala pong pumirma dito sa tinatawag nilang additional guidelines na kung saan kanila pong ni-require na yung pong PMBIC, kinakailangan po siyang maging compliant sa pamamagitan ng pagbili ng biometrics na kung tawagin ay Dermalag Scanner F1. Yun po ay sa kanilang sulat, mga 4 pong units ang kakailanganin. Yung isa naman pong requirement, RFID, sang-ayon din sa kanilang communication, kailangang bumili po yung PMBIC ng 10 units. Alam po ninyo, Mr. Speaker, Your Honor, nagtanong-tanong rin po ako, maski na sa Amerika, yung presyo po ng RFID, naglalaro lamang po sa $175 ang isa. Sa makatwid, parang 7,000 sa perang Pilipino. Pagpalagay po natin na talagang mangangailangan yun, yung may-ari po ng PMBIC, pwedeng siya nang bumili sa ibang source. Ang magagasta niya lang, 70,000 pesos. At kung bibili naman po tayo ng 4 na biometrics, kung hindi po nyo nalalaman, Mr. Speaker, Your Honor, yan po sa Gilmore, napakarami niyan eh. Yan po, kung titingnan nyo, parang baril-barilan ng bata. Pero 2,000 pesos lang ang bawat isa niya. Sa makatwid, 4 na biometrics, 2,000 each, that's 8,000 pesos, plus 70,000, bali 78,000 lang po kung kakailanganin. Alam po ba ninyo kung magkano nagbebenta itong Microgenesis na ito? One-off payment po, itong package na ito, halos 800,000 po ang sinisingil niya sa bawat may-ari ng PMBIC. Ito pa po ang masakit, Mr. Speaker, Your Honor. Meron pa po yung annual renewal fee na 258,000 pesos per annum. Mr. Speaker, Your Honor, yung pong mga investors na gustang tumulong sa ating transportation sector, sinabi nila sa akin na hindi naman po maliit na halaga yung puhunan. Nagtanong po ako sa kanila, naglalaro po in the vicinity of about 60 million pesos. Kung sila po ngayon ay papayagan pa, ang buong akala po kasi nila ito ay nanggaling talaga sa LTO. Sapagkat hanggang ngayon po, ay hindi sila makapag-operate. Meron pong isa sa Angeles City na PMBIC. By December 2019,
Capacitated po siya. Ready to operate. Ang katotohanan po nito, nakita ko po yung kanilang mga dokumento, sinuri, was tested and investigated by Dermalag. Ito po yung IT provider ng LTO. Pasado po. Pasado po. Hindi po ngayon makapag-operate kasi ang sinasabi po ng Microgenesis, at akala nga po ng may-ari ng PMBIC ay talagang konektado sa inyo, eh kailangan bumili muna kayo nito. Kung hindi magre-release ng memorandum circular ang LTO o kaya ang DOTR nung tinatawag nilang Geographical Area of Responsibility. Alam po ba ninyo significance ng GAOR ang tawag po nila ron? Geographical Area of Responsibility. Yun po kasi ang magbibigay ng mandate doon sa mga district offices para po magkaroon na po ng connectivity. Ibig sabihin po, kunwari po yung sa Angeles City, pwede na siya ngayong mag-upload, mag-transmit, mag-interconnect doon sa dalawang distrito alinman doon ang po pwedeng gamitin niya. Sa Makatwid po, hindi sila makapaggawa ng ganon sapagkat wala pong ini-issue na clearance ang LTO kung sila dapat ang mag-issue ng clearance o ang DOTR kung sila naman. Hindi ko po alam kasi kung sino talaga ang dapat mag-issue nung tinatawag na GAOR. Pwede po bang malaman sa inyo, Mr. Speaker, Your Honor, sino po ba sa dalawang ehensya, yung DOTR mismo o yung LTO ang dapat mag-issue ng circular ng General o ng Geographical Area of Responsibility na kung saan magiging institution na po yung pag-i-interconnect ng mga MBICs, yung resulta ng kanilang inspection sa mga district offices. Sino po ba sa dalawa ang dapat mag-issue? Mr. Speaker, first po gusto ko i-reiterate na ang Microgenesis is not affiliated to LTO. And the second question nyo po, yung tungkol sa, ang guidance po ay nanggagaling sa DOTR, pero ang implementation po ay ang LTO. Hindi ko po masyadong narinig. Pasensya na po. Ang tinatanong ko lamang po, sino po ba sa dalawa, DOTR o LTO, ang dapat na mag-issue ng circular o order nung tinatawag na Geographical Area of Responsibility sapagkat ito po ay napaka-importante sa isang PMBIC sa pag-interconnect, sa pag-upload po ng mga resulta ng kanilang inspection upang yon ang gamitin ng kahit sinong district office ng LTO para magparehistro po ng sasakyan yung may-ari. Mr. Speaker, sa GAOR po is LTO po. Ang LTO po. Opo. Ngayon po, kung hindi po totoo na ang Microgenesis ay talagang binigyan ng permiso para mag-offer ng serbisyo o ng gadget sa kanila, eh bakit hanggang ngayon po ay hindi nag-i-issue ang LTO nung tinatawag na GAOR? Para makapagsimula na po yung mga MBIC. Mula po ng Mr. Speaker, kinol na rin po ng LTO, tinawagan po ang Microgenesis regarding to this matter. At next week po, magkakaroon sila ng meeting. Mr. Sponsor, Madam Sponsor, parang hindi po yata nasasagot ang aking. Sino po ba ang mag-i-issue ng circular para po yung GAOR ay lumabas? Sabi po ninyo LTO. Ang Opo, tanong ko, Mr. Speaker. kung LTO po pala,
ang may responsibilidad na mag-issue ng GAOR, bakit hanggang ngayon ay hindi po na-issue samantalang meron na pong na-approve, meron na pong na-testing, meron ng sinuri, pasado po yung MBIC. Bakit hindi po kayo nakakapag-release pa ng GAOR? Yun po yung tanong. Mr. Speaker, can we have 1 minute suspension? Session suspended. The Speaker, the question is still unanswered. Why is it that if the LTO is responsible in issuing a circular or an order or a GAOR, why is it that until this Mr. time, Speaker, there is no by GAOR next week being po, issued? mag-i-issue na ang LTO ng provisional GAOR. Ano po? Next week po, mag-i-issue ng ang provisional GAOR po. Kasi as of now po, hindi lahat pa ay merong MBIC. So hindi pa po natin ma-define kung sino-sino at saan-saan ang lugar na meron pong MBIC. Kaya po sa ngayon, provisional GAOR muna ang pwede pong ibigay ng LTO as soon as na ma-define na natin kung nasaan ang mga MBIC, saka po mag-i-issue ng temporary. Mr. Speaker, Your Honor, nadi-discourage nga po yung mga gusto pang mag-set up ng PMBIC. Alam po ninyo kung bakit. Hinunod po yung guideline. Nakapagtayo na po yung unang 4. Pero hanggang ngayon nakanganga po sila dahil nga po walang GAOR. Pagkatapos sasabihin po ninyo na mag-i-issue na ng provisional. Palagay po natin mag-i-issue kayo ng provisional. Bakit provisional? Tapos na nga po ito eh. Na-test na po ito, napatunayan po na kaya na nilang mag-inspect ng mga sasakyan para marehistro po sa LTO. Hindi po nila magawa yon sapagkat ito nga pong microgenesis na ito, ipinipilit po niya na kailangang bilhin nila itong mga equipment na ito. Ngayon po, naipaliwanag na natin, ito hindi naman pala totoo, pinatutunayan ng LTO na hindi sila inauthorize. Ano pa po ang problema? Sa makatwid, pati po yung ginawa nilang mga additional guidelines, peki pala ito, papakita ko sa inyo mamaya, kaya pala wala man lang kahit isang pirma. Pero dito, pinatutunayan nila na kailangan ng biometrics na galing sa Dermalag, kailangan din naman yung device ng RFID na galing din sa Dermalag. Kung ito ay hindi totoo at hindi na kailangan, wala na palang problema ang PMBIC. Ang kinihintay na lamang nila, mag-i-issue ng GAOR ang LTO para sila po ay makapag-umpisa na. Hindi po ba ganoon ang dapat na mangyari, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, opo. Okay. Ang katunayan po, alam po ninyo, bago po tayo magsimula, nakausap ko po ang Executive Director ng LTO, si Attorney Romeo Veracruz. At tinanong ko sa kanya, ano ba ako ang kaugnayan ng Dermalag as the IT provider of LTO dito sa PMBIC? Ang sinabi niya sa akin, ang LTO po kasi merong 5 core applications na ito yung pinangangatawanan ng kanilang IT provider. Ito nga po yung Dermalag. Dito sa 5 core applications, Sir Speaker, Your Honor, yung pangalawa ay yung Motor Vehicle Registration and Inspection System. Sabi ko, ano ba kako, and to what extent
is the connection of the Dermalag in relation to the private motor vehicle inspection center. Ito po yung pinag-usapan namin. Pinapirma ko pa nga po sa kanya. Kani-kanina lang po. Sabi niya, the second core application of LTO, ito nga po yung PMBIC, through Dermalag, is only about uploading of the results of the inspection conducted by the PMBIC, uploading it to the LTMS. Ito po yung Land Transportation Management System. Sabi ko sa kanya, so, no more, no less, it is only the uploading of PMBIC of the results of inspection. Wala na po. So kung halimbawa ang PMBIC ay meron ng kapasidad na mag-inspect, mag-upload, wala na pong kakailanganin kagaya ngayon ng kinukonfirma ninyo ngayon. Tama po ba? Para lang po malinaw. Ito yung pirma mo, attorney, kaya nga pinapirma kita eh. Baka mamaya magbago pa ang isip mo eh. Yun po. Mr. Speaker, para po sa kaalaman ninyo, ang Dermalag po ang gumawa ng sistema para po para yung data po na nakukolekt, ma-integrate po, ma-upload sa LTO system. Pwede ko po bang ulitin yung binasa ko? Hindi po siya ang gumawa sa PMBIC. Ang nanagot po doon sa PMBIC, may sarili po silang equipment. Sila po ay meron ding kakayahan para maglagay ng RFID, maglagay din ng biometrics sa kanilang center. Ang pinag-uusapan natin ay additional biometrics at additional RFID na pinababayad po ng mahigit na 800,000. Wala po ito sa guideline. Kaya nga po, ang deklarasyon ni attorney, kung susuriin natin yung second core application ng LTO, ito pa nga po yung MBIRS, ang kanilang katungkulan lang, hintayin lang yung inspection results na ibabato na itatransmit nung center. Ang sabi niya kanina, tapos na. No more, no less. Ngayon, hindi nga totoo pala na itong Microgenesis na nagbibigay ng iba-iba pang gadgets, ng iba-ibang equipment. At hindi rin totoo itong additional guideline sapagkat walang pirma. Tama po o hindi? Tama po, Mr. O tama. Kung tama, ito yung tanong. Ganun pala. Wala na po palang kailangan sapagkat nung itesting naman nila yung 4 na MBICs, talaga naman pasado. Nakapagpalabas sila ng resulta nang wala naman talaga yung pinipilit ng Dermalag na equipment at saka gadget. Sa makatwid, ang problema lang ay yung pag-i-issue po ng GAOR para makapagsimula po na makapag-transmit na ng inspection results ang mga PMBIC kahit wala yung mga ibinebentang additional gadgets. Yun lang po ang problema eh, Mr. Speaker, Madam Sponsor.
Mr. Speaker, sa pagtayo po ng MBIC, nire-require po na magkaroon talaga ng RFID at magkaroon po ng biometric. Pero hindi po, kung meron na po ang nagtayo ng ganito, hindi na po nila kailangan bumili pa ng additional instrument o additional biometric, additional RFID sa Dermalag. Tama po, yun po yung ating pinalalabas at kailangan pong ma-confirm at kinukonfirma ninyo. Sa makatwid, ang dapat po nating gawin at ipakiusap sa LTO, sabihan o sulatan ng formal itong microgenesis na ito pala ay ka-joint venture ng Dermalag doon sa kanilang pagbibigay ng 5 core applications sa LTO. Magkasama po ito eh. Nakita ko po yung kontrata ng LTO at saka yung Dermalag, ka-joint venture niya ang microgenesis at saka yung Holy Family. So ka-joint venture niya, kaya magkakilala po ito eh. Hindi po ako naniniwala na hindi alam ng LTO ito. Magkakilala po sila ka-joint venture. Kailangan pahintuin po, sulatan na itong, kung hindi, ewan ko kung gusto nyo pang sulatan, kakilala nyo naman po ito eh. Ginagamit pa nga niya yung logo ng DOTR at saka yung LTO. Hindi naman ako naniniwala na hindi po nyo alam ito. Pasensya na po kayo, pero masyadong obvious naman po ito eh. Ayaw ninyo kagad mag-issue ng GAOR sapagkat inihintay ninyo na magsibili ang PMBIC nitong additional gadgets na ito. Kawawa naman po yung mga nagtayo ng pasilidad. Mr. Speaker, Your Honor, gumasta na po sila ng halos 60 million. Pagkatapos, meron pa po kayong parang kapritsyo na lang ito eh. Kahit wala itong mga ito, nung matesting po yung unang 4, pumasa na eh. Nakakapagtaka, hindi sila makapag-operate. Bakit po? Ayaw pong tanggapin ng distrito eh. Ayaw tanggapin sa LTO sapagkat hindi pa nga nabibili yung additional na gadget. Pagkatapos po, Mr. Speaker, nakikipag-compete pa po yung mga PETC. Yung PETC, ito po yung Emission Testing Center, Private Emission Testing Center, na nakikipag-compete ngayon sa PMBIC. Ngayon po kasi, hanggang ngayon, tinatanggap ng LTO yung certificate na nanggaling sa PETC. Imbes na ang certificate sana ay manggaling sa PMBIC. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Sa PMBIC po, Mr. Speaker, Your Honor, 70 tests or so ang kakailanganin. Sa 1,800 na pinablis na rate ng DOTR, naglalaro po sa 26 pesos lang ang gastos bawat testing. Pero ang PETC po, emission testing isa lang 500. Hindi po ba napakamahal noon? Samantalang isa lamang ang tinest. Yung emission lang. Samantalang sa PMBIC, kasama na po yung emission. Bali 26 pesos lang ang babayaran. So kapag hindi po nyo pinahinto yung mga PETC, wala pong pupunta sa PMBIC sapagkat nagkukumpit sila. Kawawa po talaga. Malulugi lang. Yun naman pong gusto pa na nangangarap na maaring magtayo rin ng sarili nila, madi-discourage na po. Anong mangyayari po sa napagandang programa ng DOTR? Masasayang po ito nang dahil lamang sa LTO. Masasayang po talaga. Sino pong may encourage na papasok pa sa ganito? Kung hindi sila makapagsimula sapagkat kung ano na naman yung ipinagbibili. Mr. Speaker, Your Honor, kailangan po nating maayos ito. Ngayong inaamin naman ni Executive Director De Vera, kaninang nag-usap kami, at ito pinirmahan niya ito, ang sabi niya, kapag ka ang PMBIC ay nakapag-upload na ng resulta ng testing niya sa LTMS, tapos na po ba niya?
Bakit po nung tinesting ninyong apat napatunayan ninyong nagagawa naman nila yon? Bakit ngayon ayaw pa ninyo silang payagang magumpisa sa pamamagitan ng pag-issue ng gaor? Ito po, nagkakabitinan. Sapagkat, nang napapansin po ng kinatawang ito, talaga pong may nag-aantayan. Malinaw po ito very obvious po ito Ano pong gagawin natin? Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, sa ngayon po, ang LTO nga po ay magbibigay muna ng temporary permit ng na GAOR. Kasi po sa kasalukuyan, iilan pa lang naman ang ating MBIC, 4 pa lamang po. Alam po natin yon, talagang 4 lang naman. Alangan naman pong gumawa kayo ng GAOR sa mga iba pa na hindi pa nakakapag-set up. Hindi po sila magse-set up hanggat hindi po natin naayos ang problemang ito. Hindi sila mai-encourage na papalaot dun sa pag-i-invest ng ganong kalaking halaga kung wala namang kasasapitan sapagkat yung unang tinesting ng LTO, pumasa naman, hindi makapag-umpisa. Yun po yung problema. So kapag kayo nag-issue ng GAOR, ang ibig sabihin po niyan, pinapayagan nyo na yung resultang manggagaling sila ma-upload sa bawat distrito ng probinsya na kung saan nandun yung PMBIC. Tama po ba yun, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, opo. Kaya nga po, gagawin ng LTO ngayon ay magbibigay po muna ng temporary GAOR dun sa 4 nating MBIC, Mr. Speaker. Okay, ano pong gagawin ngayon ng LTO dito sa kumpanyang Microgenesis? Na gumagawa ng sulat, gumagawa ng representasyon, nagbebenta ng additional gadget. Ano pong gagawin ninyo rito? Mr. Speaker, nag-set na po ang LTO ng meeting by next week para kausapin ang Microgenesis para kunin yung attention nila at bigyan sila ng kukulang babala na hindi na nila pwedeng gamitin ang anumang LTO logos o ang LTO mismo po, Mr. Speaker. Hindi lamang po yun, Mr. Speaker, Your Honor. Sulatan sila ng formal. Palagay ko, hindi lamang yun Bakit po sila gumawa ng additional guideline na walang kapahintulutan pala ang DOTR, ginamit ang kanilang ang logo ng LTO, ginamit ang logo ng DOTR para papaniwalain ang mga nag-set up ng PMBIC na ito pala ay hindi totoo. Anong gagawin nyo? Wala po ba silang ginawang bagay na kriminal, Mr. Speaker, Your Honor? Nung ito po ay makarating sa pamunuan po ng LTO, ay binigyan na po sila ng Napakasimple po ng tanong, Your Honor. Gumamit po sila ng unauthorized guideline. Sila po ang gumawa. Kagaya na po ng inamin ngayon ng LTO. Ginamit ang logo ng DOTR at LTO. Pagkatapos, dito sa mga hawak kong dokumento, meron po akong mga kopya ng mga email nila na sila ay di umano ay binigyan ng permission ng LTO. Ito ay ang gagamitin ninyo. Ito ay binebenta namin sa halagang ganito. Wala po ba silang pananagutang kriminal sa ginawa nilang ito? Mr. Speaker, ayan po ay ating imbestigahan at pananagutin kung sakali man pong sila ay may nilabag sa batas. Mr. Speaker. Sinasabi ko na nga po sa inyo, nasa akin ang mga dokumento Pwede po bang sabihin ng LTO ngayon na itong Microgenesis na ito, na alam naman nila naka-joint venture ng Dermalag na IT provider ninyo, na sila ay nakagawa ng isang bagay na labag sa batas. Maaari pong kriminal ito, Mr. Speaker, Your Honor. Tama po. Maaari po, Mr. Speaker. Sumasang-ayon po ako sa inyo, Mr. Speaker. Sa makatwid, para hindi na po humaba ang aking pagtatanong, pwede po bang i-confirm ngayon ng LTO na yung 4 na natesting na, pasado na yung kanilang mga data, inspection results,
ay makapag-upload na ng kanilang data sa mga nakasasakop na mga distrito ng LTO mula sa ating pagdinig sa gabing ito? Mr. Speaker, opo. Pwede na po. Paano ang gagawin po ng LTO? Susulatan na po ba yung mga district offices na payagan na sila'y tumanggap na ng mga inspection results mula sa nakumpletong mga PMBICs? Mr. Speaker, opo. At pananagutan po ba ng LTO na sampahan ng kaukulang kaso ang microgenesis ang ayon sa mga dokumento na ibibigay ko sa inyo pagkatapos ng deliberation na ito? Mr. Speaker, opo. Kasi po, Mr. Speaker, Your Honor, talagang kung hindi po natin masusing titingnan ito po ay isa na namang window ng corruption ito eh. Hindi ko po sinasabi na ito'y tahasan o deliberate na ginawa, pero maliwanag naman po ang mga dokumento sapagkat talagang nakita ng mga PMB, akala po nila galing talaga sa DOTR at saka sa LTO sapagkat ang mga guidelines talaga, maliban lamang sa kawalan ng mga kaukulang mga pirma, galing po sa kanila. At sino naman pong hindi mag-aakala na hindi totoo ito, ang microgenesis ay kay joint venture naman ng Dermalag. At pagkatapos po, hindi sila mabigyan ng GAOR sapagkat hindi nga sila nakakabili ng equipment. Kaya nagkaroon po ngayon ng agam-agam ay talaga kanyang malaking usapin ito. Bakit po, tapos na po tayo doon at napatunayan na hindi pala totoo yung microgenesis na pumuporma lang na gusto lamang kumita, palagay ko may kasangkot po sa LTO. Bakit po yung LTO Memorandum Circular 2018-2158 na may petsang November 28, 2018. Yung Section 17 po dyan, Mr. Speaker, Your Honor, ang published inspection fee for light vehicles, 1,800 po nakasulat. Yun naman pong para sa mga motorcycles, 600 pesos. Tama po ba yun? Mr. Speaker, tama po. Tama po, Section 17, tama. Opo. Pero kapag ka po tinignan nyo, yung DOTR Memorandum Circular 2019-009 Revised Guideline for the Authorization of PMBIC, may petsang March 13, 2019. Ang nakalagay po ay ganito, nagkapagbigay na naman po ng parang agam-agam o takot sa mga may-ari ng MBICs. The inspection fees, sabi po, shall be determined after public consultation conducted by the DOTR in conjunction with LTO and LTFRB. Sa makatwid, nagbago na po. Mula sa umpisa na 1,800 inspection fee for light vehicles at 600 for motorcycles, na yun po ang pinagbasihan siguro nung nag-invest na muhunan. Siyempre, finactor po itong kikitain nila. O baka kikita nga po sila kaya sila lumusong sa pamumuhunan. Kung halimbawa, papalitan na naman natin, the inspection fee shall be determined. Maaari pong magbago to. Kung halimbawa po yung 1,800, naging 800 na lang, yung 600 for motorcycles, naging 150 na lang, ano naman pong mangyayari ito sa nagsipagtayo ng PMBIC? Wala naman pong kapanatagan. So yung stability po ng environment, nagkakaroon po ng agam-agam mga namumuhunan.
At saka po ba't sinangkot po niyo yung LTFRB rito? Kasama po ba sa public consultation ng LTFRB? Ang LTFRB po, para sa pampublikong sasakyan. Ang PMBIC po, mga private vehicles. Bakit po sa nakasangkot ang LTFRB? Mr. Speaker, kaya po kasama ang LTFRB dahil po sila po yung kumakatawan sa ating mga PUJ. Sa ating ano po? Kumakatawan po sa ating mga public utility vehicles po. At ang MBIC naman po ay ito naman po ay para sa mga proponents, stakeholders, sa general public. Kasi po itong dalawang to ay mayroon pong meron silang Mr. Speaker, Your Honor, yung pong may consultation PMBIC, po para po kung mapag-usapan ko ano yung tamang presyo ng mga nakatanggap-tanggap po para sa pribado at sa ating mga pampubliko sasakyan. oo nga po, Mr. Speaker, Your Honor. Pero kapag ka po pinalitan yung 1,800 inspection fee para sa light vehicles at saka 600 pesos for motorcycles, na ito yung pinagbasihan nila sa kanilang pamumuhunan, magkakaroon po ng napakalaking concerns sa mga investors. Kasi wala pong stability yung business environment. Dito po nila ibinase yung mga kwenta nila. Kaya sila lumusong dito sa ganitong klaseng paghahanap buhay. Alam nila kikita sila siguro sapagkat ito ang ipinablish na rates. Pero kung papalitan po natin, it will be determined later through public consultation. Kung sakali po ang naging pasya ay hindi na 1,800, naging 500 pesos na lang, yun namang motorcycle, 100 na lang, ano po ngayon ang mangyayari po sa kawawang investor? Mr. Speaker, kasi po nakita na rin natin na meron po kasing mga pagbaba sa presyo ng mga equipments. Kaya po lahat ito ay bumababa din, yung pati yung presyo ng singil, Mr. Speaker. Meron pong pagbaba. Wala pong pagtaas. Ang nakita lang po ng LTO ay ang pagbaba po. Yung pagtaas po, pwede rin po kasing tumaas, di ba? Kasi yung inuna nyo sinabi, pagbaba kagad. Kaya po natatakot nga yung mga investor. Ang nakita po ng LTO ay ang pagbaba po ng mga instrument, ng mga kagamitan. Paano po nakuwenta na bababa po? Ano pong pinagbasihan ng LTO na bababa ang makakagamitan? Wala pong bumababa sa panahong ito. Ang sinasabi lamang po natin para matapos tayo sa isyong ito, Sir Speaker, Your Honor, kailangan po merong stability yung environment. Kung yung mga pinagbasihan po ng mga datos ng mga investors ay papalitan ninyo sa mga darating na panahon, matatakot na po sila.
Baka ang hinilingin po nila sa ngayon, pagkatapos ng ating deliberation, siguro i-refund na lang po ninyo yung kanilang mga investments. Kasi wala po silang kapupuntahan nito. Napakaganda po ng programa, kagaya po ng sinabi ko kanina. Ito pong PMBIC, ito po ang maggagaranti ng roadworthiness ng isang sasakyan. Ang PETC, Yolanda Tambucho po ang sinisiguro niya kung mausok o hindi. Ito po, 70 function tests. Yung roadworthiness, napaka-importante. Bakit po? Ang pagkamatay sa aksidente sa sasakyan ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng ating mga mamamayan. Kaya napakaganda po itong, very laudable ang programang ito. Kung sasamutan po nila ng corruption ito, ma-imperil po ang isang napagandang programa. Sayang po, kanina po ang sinasabi ko, mapalad tayo sapagkat ang nangunguna sa Department of Transportation ay isang taong masipag. Ito po hindi dahil sa nandyan siya. Nakita ko po yung airport na airport lang natin. Ngayon ko lang nakita na dumami ang airport natin. Mga ports natin. Pero hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagpe-press con. Pero kitang-kita ninyo kung ilan. Pero ito, magkakaroon ng batik dahil lamang sa LTO. Payagan po ninyo na maging maganda, walang magkaroon ng stigma itong napakagandang programang ito. Tapos na po ako dun sa issue ng pakikialam ng microgenes, pero kinakailangan po, linawin natin, habulin nyo sila, idemanda, asuntuhin kung kailangan, pagkatapos itong 4 na nakatapos na, bigyan na ninyo ang kaukulang gaor na ngayon naman ipinangako nyo na para makapagsimula sila. December 2019 na pong nakatapos yung isa, hanggang ngayon po nakatiwangwang. Nakanganga po sila. 60 million pesos ang investment. Nang dahil lamang sa isang pakong bakyan ay ilalagay doon, madidelay po ito, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, umasa po kayo na bibigyan na po sila ng permit. Tama po, sapagkat pangahawakan ko po yung pinirmahan ng Executive Director sa akin na ang kailangan lang mapatunayan na ang isang MBIC may sapat na siyang kakayahan na mag-testing sang-ayon doon sa pangangailangan at ikanyang i-transmit doon sa district office na kung saan po pwedeng mag-absorb ng kanilang data. Tapos na po, magre-rehistro na po yung sasakyan. Kailan po tayo mag-uumpisa, Mr. LTO, Mr. Speaker? Kailan po makapag-uumpisa itong 4 na pasado na sa pagtitesting ninyo? Mr. Speaker, baka po next week. Next week? Opo. Total, nakapaghintay na po sila ng halos 1 taon at kalahati. Gaano naman ang 1 linggo pang hihintayin nila? Sa Makatwid, isa po sa Angeles City, sa Makati, yung 2 district office, kinakailangan na ninyo silang impormahan na pwede na nilang aksepin yung resulta ng inspection. Tama po? Opo. Yung isa po sa Cabanatuan City at yung 2 sa Pili at saka doon sa Pamplona, Camarines Sur. Tama po? Opo, Mr. Speaker. Ayan po, medyo maganda na po ang mga sagot ninyo ngayon, Mr. Speaker. Gusto ko po sana, para matala po sa journal, ay babasahin ko lang po itong ginawa kong statement. If the PMBIC has already been issued an authorization certificate to operate, ACTO, this fact already signifies that it already passed the stringent requirements of Memorandum Circular 2019-009. No other equipment or gadget shall be required from the PMBIC from that point on. Tama po yun? Opo, Mr. Speaker. Okay. MC 2019-009 contemplated two sets of equipment to operationalize
PMBIC. Ito po ay letter A. Those primarily used for testing the roadworthiness of vehicles and for sending data to LTO. Yun po yung A. B. Those that pertain to office premise security such as CCTV, biometrics, etc. In the event that this type of equipment, itong B, may be needed, the PMBIC shall be allowed to source this equipment from their selected or chosen reliable suppliers. The LTO and the officials of LTO shall not offer, prescribe, or recommend supplies for this type of equipment. Okay po yun? Opo, Mr. Speaker. Huli po, after the issuance of the ACTO to a PMBIC, it shall be incumbent upon the LTO to immediately issue a memorandum circular on the geographic area of responsibility, GAOR, of its district offices on the district compliance of MBIS for vehicle registration and henceforth refuse any or all certificates from PETCs for purposes of motor vehicle registration. Kailangan po mawala na po yung certificate that will be issued by PETCs that are still competing at present. Para doon sa apat lang naman po yun. Para doon sa apat lang. Kasi kung tutuloy na sila, hindi na dapat mag-compete yung PETC. Para sa inyong kaalaman, Mr. Speaker, Your Honor, yung PETC ay kinailangan lamang dahil doon sa ating Clean Air Act. Kaya nga po, ang tinatarget lang yan, tambutso lang. Pero that's only one test. Ang PMBIC, 70 test po yan. Sa makatwid, kapag yung apat ay pinayagan na, kasama na rin yung testing ng smoke belching, wala na po yung PETC. Kaya yun po yung sinasabi natin, pag pinayagan nyo na mag-operate, hindi nyo na po a-acceptin yung certificate na manggagaling sa mga PETCs dito sa mga nakumpleto at pasado na PMBIC. Maliwanag po ba yun, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, hanggat hindi pa ho natin nakukumpleto ang MBIC, kakailanganin po natin ang PETC sa smoke emission po. Mr. Speaker, kaya nga po kinukwalify ko. Dito sa apat na ito na pasado na. Sa makatwid, Camarines Sur, Nueva Ecija, at saka Pampanga lang. Kasi nandun po yung apat eh. Isa sa Angeles City, isa sa Cabanatuan, dalawa sa Camarines Sur. Dito sa lugar na to, kapag ka pinayagan nyo na sila sapagkat may GAOR na, you should now refuse the certificates coming from the PETCs. Opo, Mr. Speaker. Tama po. Opo. Salamat po sa inyo. Mr. Speaker, maraming salamat po. At nalinawan po natin ang mga bagay-bagay para makapag-umpisa naman po yung mga tao na nagsikap na tumulong sa ating DOTR para sa isang programa na kailangan para mabawasan natin naman ang maraming namamatay sa aksidente ng mga behikulo. Salamat po, Sir Speaker. Authority Leader. Speaker, I want to recognize the Honorable